Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2366, paggawa ng espada. Palaging tinatawag ni Tian Rou-Jian ang Weapon Master Bing na master. Nirerespeto niya ito ng husto. Alam ni Lin Feng na ang matandang iyon ay nabuhay ng napakahabang panahon dahil ginawa niya ang espada ni Kasyapa. Karamihan sa mga tao na narito ay mga junior para sa Weapon Master Bing. Ang Weapon Master Bing ay mukhang ordinaryo, ngunit ito ang uri ng ordinaryo na nag-iwan sa mga tao na hindi makapagsalita at nabihag. Mukha siyang kalikasan mismo. Walang sino man ang nag-alinlangan sa kanyang lakas. Dalubhasa siya sa paggawa ng mga armas, ngunit isa rin siyang hindi kapani-paniwalang manlalaban, kahit nabihira siyang gumugol ng oras sa mga magsasaka. At kahit na hindi siya isang malakas na mandirigma, maaari niyang durugan ang halos lahat ng mataas na antas ng Saint gamit ang kanyang mga sandata. Lumapit si Weapon Master Bing at huminto sa harap ng crowd, tumingin siya sa kanila at partikular kay Weapon Master Kong. Kasamang alagad. Sabi ni Weapon Master Kong na tumanggo kay Weapon Master Bing. Guro, magalang na sabi ni Tian Rou-Jian. Kamusta ang guro mo? Tanong ni Weapon Master Bing kay Tian Rou-Jian. Ayos naman siya. Hindi siya makakapunta, kaya sinabi niyang kumusta ako. Sagot ni Tian Rou-Jian. Tumanggo si Weapon Master Bing. Sa isang partikular na antas ng cultivation, kapag naisip mong maaabot mo na ang dulo, mayroon kang impresyon na nagsisimula kang muli. Nagulat si Tian Rou-Jian at napangiti. Sabi ng aking guro ay hindi natatapos ang paglilinang, at bawat araw ay isang bagong simula. Tama, siya ay isang cultivation maniac. Sang-ayon ni Weapon Master Bing. Tumingin siya sa paligid at sinabi. Nitong mga nakaraang taon, dinalhan ako ng isang kaibigan ng ilang materyales, nag-iipon din ako ng iba pang materyales. Ngayon, nasa akin na ang lahat ng kailangan ko para makagawa ng espada. Masaya ako na naparito kayong lahat para panoorin akong gawin ito. Kami ang mga masaya, isang hindi kapani-paniwalang karangalan na mapanood kang gumawa ng mga armas. Sabi ng isang tao. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Lahat sila ay nakadama ng hindi kapani-paniwalang karangalan. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Kung may mangyari sa proseso, kung magkamali man ako o kung hindi sapat ang nagawa ko, umaasa akong tulungan ako ng lahat. Sabi ni Weapon Master B. Sumimangot ang karamihan. Kung nagkamali ba siya o hindi sapat ang nagawa niya. Ang kanyang guro ay ang pinakamahusay na gumagawa ng armas sa mundo, at siya ay hindi kapani-paniwalang mahusay din dito, paano niya nasasabi ang ganoong bagay? Baka gusto ng Weapon Master Bing na subukan at gumawa ng sandata na hindi pa niya nagawa noon. Siya ay nag-aalala at nakakaramdam ng pressure, naisip ng karamihan. Nag-aalala si Weapon Master Bing, anong uri ng materyal ang maaaring dinala sa kanya ng kanyang kaibigan. At anong uri ng espada ang gusto niyang gawin. Baka gusto niyang sirain ang kanyang record. Ang mga tao ay naiinip na makita kung anong uri ng armas ang gagawin ni Weapon Master B. Lahat, mangyaring bumalik, gusto kong magsimula. Sabi ni Weapon Master B. Tumayo ang lahat at umatras sa isang ligtas na distansya. Ang Weapon Master Bing ay nag-iisa sa gitna ng napakabilis. Sinabi ni Weapon Master Kong. Lalong naging hindi kapani-paniwala ang kanyang chi, ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganoon. Malamang matagal na siyang naghahanda. Guro, gusto ba niyang masira ang kanyang record? Tanong ni Tian Rou-Jian. Tumanggo si Weapon Master Kong. Oo, at malamang na may kaugnayan ito sa mga materyales na mayroon. Isang hakbang pasulong ang Weapon Master Bing at lumitaw ang isang nakakatakot na apoy, isang hindi kapani-paniwalang celestial daw ang pumuno sa hangin. Napakapang-api noon. Isang nakakatakot na ball ang apoy ang lumitaw sa kalangitan at mabilis na bumaba. Lumitaw ang isang bunganga na ilang daang metro ang lapad, nag-aapoy sa loob. Nagdilim ang malalim na hukay, naging itim ang apoy, lumitaw ang itim na usok. Hindi kapani-paniwala, gumagawa siya ng mga armas ng mag-isa. Isa rin siyang Great Deployment Master, nang walang pag-aalinlangan. Ulong ni Lin Feng. Nagsagawa rin si Weapon Master Bing ng isang malakas na deployment spell, naghahanda na siya. Gaano kalakas? Ama, nakakatakot ang lalaking iyon. Sabi ni Zetian. Isang hindi kapani-paniwalang mapang-api na enerhiya ang patuloy na lumilitaw sa kalangitan. Ito ay makapigil hinanga. Siyempre, sikat siya saan man sa mundo. Sagot ni Lin Feng. Nakatayo si Weapon Master Bing sa harap ng apoy na celestial daw, na inaayos ang sarili. Kailangan niyang gawin ang lahat ng perpekto para makagawa ng perpektong sandata. Ang kanyang apoy, ang mga materyales, at ang kanyang deployment spell ay kailangang maging perpekto. Walang lumilipad at mapusok sa karamihan, lahat sila ay tahimik na nanonood. Inihanda niya ang apoy sa loob ng 3 araw ng sunod-sunod. Pagkatapos noon, tuluyan ang nagdilim ang kapaligiran. Tumingin ang karamihan sa langit, at namangha sila nang makitang nagliliyab ito. Sa wakas ay nagsimulang gumalaw si Weapon Master B. Umabant siya ng isang hakbang at iniunat ang kanyang mga kamay. Sa isang kisap mata, ang mga nakakatakot na bangkay ay lumitaw sa itaas ng malalim na hukay ng apoy. Iyan ay mga katawan ni Saint. Ang mga tao ay namangha, napakaraming katawan ng Saint. Dumadagandong ang mga bangkay sa dumadagandong na galit, hawak pa rin nila si Will. Ang mga bangkay na iyon ay mga materyales ni Weapon Master B, sino ang nagbigay sa kanya? Nanginginig ang mga tao.
Gumawa si Weapon Master Bing ng maraming fire chain sa itaas ng malalim na hukay, na hinuli ang mga bangkay. Ang mga katawan ay umuungal sa galit. Nagsimulang sumakit ang ulo ng ilang tao. May impresyon silang pasan nila ang buong mundo sa kanilang mga balikat, mabigat ang kanilang mga ulo. Upang magamit ang mga katawan na iyon upang makagawa ng isang espada, kailangan niyang apihin ang kanilang mga kalooban. Gaano kahirap? Hindi nakakagulat na siya ay napakamaingat, naisip ni Weapon Master Kong. Hindi niya naisip ito. Isang hakbang pasulong ang Weapon Master Bing at may lumitaw na bagay sa kanyang kamay. Inihagis niya ito sa apoy, at ang apoy ay nagngangalit. Ang Weapon Master Bing ay tumalon sa apoy, nagtaas ng martilyo at pinalo ang bagay. Umalangaw sa hangin ang mga kalabog. Gaano kalaban? Nanginginig ang mga tao. Walang tigil at mabilis niyang pagmartilyo ang bagay sa loob ng 49 na araw. Sa wakas ay nagsimulang makita ng karamihan ang mga simulain ng isang espada. Nagmukha itong ilusyon. Isang embryon ng espada. Si Lin Feng ay kalmadong nanunood. Ang paraan ng paggawa ng armas ni Weapon Master Bing ay iba sa paraan ng Goldfire Tower. Siya ay mukhang mas nakaka-relax, ngunit ang lahat ng kanyang mga galaw ay lubos na tumpak. Sa sandaling iyon, ginagamit niya ang kanyang mga daliri sa pagukit ng mga marka sa espada. Lumitaw ang mga binga sa espada. Pumasok ka, sigaw ni Weapon Master Bing, itinaas ang kanyang kamay. Agad, dinala ng mga tanikala ang mga bangkay sa itaas ng embryo ng espada, at ang mga bangkay ay nagsanib dito. Lubos na natunaw ang mga katawan ng mga saint. Pinagsasama-sama pa niya ng espada ang kanilang mga wheels. Ang mga patak ng wheel ay nahulog sa embryo ng espada. Ang embryo ay nanginginig sa bawat patak. Nakatayo doon si Weapon Master Bing, umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at napunta sa embryo ng espada. Ginamit niya ang kanyang kaluluwa para apihin ang mga wheel. Nakatayo lang doon ang kanyang katawang walang galaw. Kamanghamanghang lalaki. Kung may biglang umatake sa kanyang katawan ng may pagtataka, magiging trahedya para sa kanya. Ang Weapon Master Bing ay nasa ulirat. Matapos matuno ang mga katawan at ilagay ang mga ito sa embryo ng espada, nawala ang embryo sa apoy. Mas lalo itong umiling. Muling lumitaw ang kaluluwa ni Weapon Master Bing. Nang lumabas ang kanyang kaluluwa, walang katapusang bilang ng mga tanikala ang pumaligid sa espada at itinaas ito sa hangin. Nais bang umalis ng espada? Saan ka pupunta? Malamig na sigaw ni Weapon Master Bing. Biglang tumigil ang lahat, nanginginig ang kanyang katawan, at hinawakan niya ang espada gamit ang kanyang mga daliri, tumalsik ang dugo at tumagos sa espada. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang sarili niyang dugo para magukit ng mga marka sa espada. Kasabay nito, ang mga kadena ay naninikip pa rin dito. Tumigil ka, sigaw ni Weapon Master Bing. May tinatakan siya sa espada gamit ang kanyang dugo. Lumitaw ang mga bituin sa espasyo sa paligid, gumawa siya ng ilang mga selyo ng kamay gamit ang kanyang mga kamay, at tumagos ang mga ito sa espada. Ang apoy ay nagpatuloy sa pagdadalisay nito. Itinaas ni Weapon Master Bing ang kanyang ulo at huminga ng malalim, pagkatapos ay iniluwa ang celestial daw na lakas patungo sa espada, tumagos dito. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang espada na medyo huminahon ay umiling muli. Ito ay nababaliw, ngunit sa sandaling iyon, ang nakakatakot na mga ilaw ng kalpa ay bumaba mula sa langit. Ang mga tao ay nanginginig. Gaano kalakas ang celestial kalpa na lakas na iyon? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2367, Tian Rou Jian. Isang paputok na itim na lakas ang lumabas, at lumitaw ang isang madilim na pulang kulay, na nakakasakit sa mga mata ng mga tao. Napakalakas na ulap ng kalpa, naglalaman ito ng napakatinding lakas, naisip ng karamihan, na nanunood ng marahas na unol sa kalangitan. Lahat sila ay maingat. Kung umabot sa kanila ang buhawi na iyon, maaaring sumabog ang kanilang mga kaluluwa. Itinaas ni Weapon Master Bing ang kanyang ulo at tumingin sa langit, mabilis na umatras. Lumitaw ang isang madilim na pulang kalpa cloud, tila handa ng sumabog. Bumaba ito mula sa langit sa isang iglap at marahas na hinampas ang espada. Huminto ang espada. Gayunpaman, hindi tumigil sa paggalaw ang ulap, naglabas ito ng mas mapanirang lakas at patuloy na umaatake sa espada. 9x9, kalpa na kumukonsumo ng enerhiya ni Yang. Ang tono ng Weapon Master Kong. Ang kakilakilabot na madilim na pulang kalpa na lakas ay naging 81 bahagi, ang nakakatakot na malalim na hukay ay lumitaw, maliwanag na metro ang haba ng mga tip na lumilitaw sa tuktok nito. Hinihigop at iniluwa nila ang nakakasilaw na mga ilaw, na naglalaman ng matinding wheel. Katamtamang antas ng sandata, ano ang ginagawa niya? Bulong ni Weapon Master Kong, mukhang nagtataka. Nanawagan si Weapon Master Bing sa mga tao. Ang espada ay naglalaman ng lahat ng mga kalooban ng mga saint, hindi ko ito kakayanin ng mag-isa, lahat, tulungan mo ako. Ilagay ang iyong lakas sa loob. Tingnan natin kung kaya nating kontrolin ang wheel. Agad na tumulong si Weapon Master Bing. Nagulat ang mga tao, ngunit nagsimulang naglabas ng nakakatakot na chi. Ang celestial daw ay gamulong at umungal. Ngayong nakapaglabas na sila ng mga enerhiya sa espadang iyon, mas naramdaman nila ang paggalaw nito. Pinakawalan ni Lin Feng ang lakas ng Diyos at pinilit ito sa espada. Gayunpaman, nang ang lakas ng kanyang Diyos ay tumagos sa espada, tila maliit ito.
Ang kalooban ay hindi magpapasakop sa lakas ng kanyang Diyos. Hindi nakakagulat na hindi ito makontrol ng Weapon Master Bing. Ang espadang iyon ay dapat na napakalakas. Gusto ni Weapon Master Bing na gawin ang pinakamahusay na espada na posible. Ang kataas-taasang apex ay ginawa upang salakayin ng mga kaluluwa, ang kasyapa ay dapat umatake gamit ang lakas ng bilis, na ginagawang mawalan ng kamalayan ng mga tao sa espasyo at oras. Ngayon, gusto niyang gumawa ng espada na naglalaman ng lahat ng kalooban ng mga saint na iyon, kaya sinubukan niyang gumawa ng purong sandata, at hindi isang espada na naglalaman ng lahat ng uri ng lakas sa isang magulong paraan. Nais niyang gamitin ang kalooban ng lahat ng mga saint na iyon sa pinakamahusay na paraan. Ang lakas ng Diyos ni Lin Fang ay ginawa ng milyon-milyong uri ng layunin. Mabuti ito, ngunit ang problema ay ito ay masyadong mahina, kung ginamit ito ng Weapon Master Bing, hindi pa rin niya makokontrol ang espada. Sa sandaling iyon, may naramdaman si Weapon Master Bing. Nasa espada rin ang kanyang lakas at binibigyang pansin niya ang lahat ng lakas na tumatagos sa espada. Napansin niya na ang ilang nakakatakot na uri ng layunin ay maaaring sugpuin ang mga hangarin ng iba, o sirain pa sila. Ngunit ayaw makita iyon ni Weapon Master Bing. Nalaman din niya na may medyo mahinang layunin sa loob na nilikha gamit ang napakaraming uri ng layunin, ngunit ito ay masyadong mahina. Inilagay ni Weapon Master Bing ang kanyang sariling lakas sa kapangyarihang iyon, at hinanap ang may-ari. Kumunat ang noo ni Lin Fang, may humahabol sa kanya. Naalala niya ang lakas ng kanyang Diyos at naramdaman niya ang isang lakas na nakapaligid sa kanya. Sino siya? Malamig na sabi ni Lin Fang. Tumingon siya at napansing nakatingin sa kanya si Weapon Master Bing. Nagulat siya. Ang humahabol sa kanya ay si Weapon Master Bing. Tumanggo si Weapon Master Bing kay Lin Fang at inalala ang kanyang lakas, ibinalik ito sa espada. Nais niyang makahanap ng isang taong sapat na malakas. Makalipas ang maikling panahon, mukha siyang bigo, dahil walang natira. Ang mga taong iyon ay maaari lamang mga api ng lakas, ngunit hindi iyon ang gusto niya. Ayaw niya itong apihin, gusto niya itong baguhin. Gusto niyang gamitin ang lakas na iyon at gawing nakakatakot at sumasabog na lakas. Sa kasamaang palad, hindi gaanong naiintindihan ng mga taong ito ang tungkol doon. Tanging si Weapon Master Kung lang ang makakaintindi kay Weapon Master Bing. Pagkatapos ng lahat, pareho silang hindi kapani-paniwalang mga tagagawa ng armas. Kaya naman medium level na item lang ito. Hindi pa niya ginawang hugis ang espada, naisip ni Weapon Master Kong. Sinabi ng Weapon Master Bing. Sige, lahat, alalahanin ang iyong lakas. Naalala ng mga tao ang kanilang kapangyarihan. Nagsimula na namang manginig ang espada, hindi na niya ito makontrol. Tumingin ang karamihan kay Weapon Master Bing, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Naglabas si Weapon Master Bing ng nakakatakot na lakas na pumaligid sa espada at hinigpitan ito bago kinaladkad patungo sa kanyang sarili. Bata, halika rito. Sinabi ni Weapon Master Bing kay Lin Fang. Natigilan si Lin Fang. Tumingin si Weapon Master Kung kay Lin Fang at ngumiti. Lin Fang, mataas ang tingin niya sa iyo, isa itong napakagandang senyales. Tadhana. Lin Fang, hindi masama, pinili ka ni Master Bing. Sabi ni Tian Roujian, nakangiti at hinampas ang balikat ni Lin Fang. Sa katunayan, lahat ng tao dito ay mas matanda kaysa kay Lin Fang. Noong sumikat sila, hindi pa ipinapanganak si Lin Fang. Tumiti si Guzu, kumikislap ang kanyang mga mata. Tanda ito ng tadhana. Pinili ni Weapon Master Bing si Lin Fang. Bilisan mo at umalis ka na, sabi ni Guzu, nakangiti kay Lin Fang. Tumanggo si Lin Fang at kumislap pasulong. Sa sandaling iyon, ang figure ni Wu Ming ay kumikislap at lumipat siya patungo kay Lin Fang, sumisigaw. Weapon Master Bing, si Lin Fang ay isang taong gustong patayin ng aking shrine, iwanan mo siya. Napatingin si Weapon Master Bing Wu Ming. Hindi siya mukhang galit, ngunit sinabi sa malamig na paraan. Kaya ano? Wala itong kinalaman sa akin. Anak, halika rito. Okay. Sabi ni Lin Fang, at nagpatuloy siya sa pasulong. Sinabi ni Wu Ming. Dahil pinilit mo, huwag mo akong sisihin sa pag-atake. Nagpatuloy siya sa paglipat patungo kay Lin Fang, na nakaramdam ng nakakatakot na celestial daw na nakapaligid sa kanya. Kumunat ang noo ni Weapon Master Bing. Isang nakamamatay na lakas ng espada ang biglang napuno ng hangin. Si Tian Roujian ay may hawak na isang dumadagandong na espada. Bastos. Kumurap-kurap ang figure ni Tian Roujian at direktang lumitaw sa harap ni Lin Fang. Isang invisible at intangible sword ang sumulong, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang espasyo, kabilang ang lakas ng bakanteng espasyo na lumilipat patungo kay Lin Fang. Dapat mamatay si Lin Fang. Sigaw ni Wu Ming, pasulong. Napapaligiran si Lin Fang ng walang laman na lakas ng espasyo. Sirain. Sabi ni Wu Ming. May impresyon si Lin Fang na ang kanyang katawan ay mapupunit. Ang mga espada ay kumikinang at tumagos sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi nila siya nasaktan, sinira lamang nila ang walang laman na lakas ng espasyo sa paligid niya. Kasabay nito, itinapon ni Tian Roujian ang sarili kay Wu Ming, hindi pa siya nakakahugot ng tunay na espada. Gusto mong mamatay. Napuno ang hangin ng layunin ng espada, at lumitaw ang mga ilaw ng espada. Sa wakas ay hinugot ni Tian Roujian ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, parang huminto ang espasyo at oras.
Tanging isang nakasisilaw na espada lamang ang tumama patungo kay Wuming. Naglabas si Wuming ng walang laman na lakas ng espasyo, ngunit mas mabagal siya kaysa dati. Siya ay gumagalaw sa slow motion bigla, siya ay nagkaroon ng impression oras ay tumigil, segundo tumagal magpakailanman. Lakas ng oras. Kumunat ang noo ni Linfang, nakakita siya ng ganoong espada sa larangan ng digmaan ng Chitian Holy Town noong digmaan noong sinaunang panahon. Asar, galit na sigaw ni Wuming. Naglabas siya ng mas maraming bakanteng espasyo, ang malinaw at musikal na breakang at snapping notes ay tumunog, ngunit ang espada ni Tian Roujian ay nagpatuloy sa paghiwa patungo sa kanyang ikatlong ta. Kinagat ni Wuming ang kanyang labi at tumulo ang dugo. Isang nakakatakot na bakanteng space cage ang nakapalibot sa kanya, ngunit ang espada ay lumitaw sa kanyang harapan, tumagos sa walang laman na lakas ng kalawakan, na parang malapit ng mag-teleport, ngunit ang teleportasyon ay bumagal din. Sa wakas ay umusad ang espada at tumama sa dibdib. Sa sandaling iyon, lumipat din si Wuming at nawala sa isa pang bakanteng espasyo. Gayunpaman, tumingin siya sa ibaba at nakita niya ang mga sugat sa kanyang katawan, at tumutulo ang dugo. Napakalakas ni Tian Roujian. Ang mga tao ay namangha. Ang espadang iyon ay hindi kapani-paniwala. Muntik na niyang mapatay si Wuming. Maglakas loob kang kumilos ng walang galang sa harap ng ating guro. Malamig na sabi ni Tian Roujian kay Wuming. Hinatak ni Wuming ang mahabang mukha. Napakalakas ni Tian Roujian, ngunit ipinagpatuloy niya ang pagtawag sa Weapon Master Bing Master. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2368, pagsanib ng mga kamay para tapusin ang espada. Hinatak ni Wuming ang mahabang mukha. Hindi pa siya nakalaban ni Tian Roujian dati. Si Tian Roujian ay tulad ng maalamat na kasyapa, ang kanyang kasyapa sword ay maaaring makagulo sa oras at espasyo. Ang isang taybak ay sapat na upang patayin ang lahat ng mga kaaway. Ang pakikipaglaban sa gayong mga tao ay masyadong nakakatakot. Hindi ito tungkol sa panalo o pagkatalo, ito ay tungkol sa pananatiling buhay. Isang maliit na pagkakamali at ang isa ay maaaring mamatay laban sa kasyapa sword attacks, at ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ilang sandali bago, kung ang espada ay hindi pa umabot sa kanyang dibdib ngunit ang kanyang ikatlong mata, si Wuming ay patay na. Tian Roujian, sigurado ka bang gusto mong protektahan si Linfang? Malamig na tanong ni Wuming. Isa siyang high-level na saint mula sa Empty Space Shrine, gusto niyang patayin si Linfang, at hindi lang siya. Marami sa mga shrine ang tiyak na gustong patayin si Linfang. Hindi nila siya hinayaang makatakas, kailangan niyang mamatay. Hanggat naririto ang guro, walang sino man ang maaaring umatake sa kanya, o kailangan muna nilang lumaban sa akin. Matigas na sagot ni Tian Roujian, mahigpit na hawak ang kanyang espada. Walang sino man ang makakalaban sa kanyang pag-atake ng espada doon, kaya napakahirap na patayin si Linfang. Bata, halika rito, huwag mo silang pansinin. Sabi ni Weapon Master Bing kay Linfang. Tumingin si Tian Roujian kay Linfang at ngumiti. Ito ay isang pagkakataon para sa iyo, pumunta at tumutok. Ipaubaya mo sa akin ang iba. Sige. Tumanggo si Linfang. Guro, tulungan mo rin ako sa aking anak. Huwag kang mag-alala, kung maglakas loob silang hawakan ang mga kapamilya mo, papatayin ko sila. Sagot ni Tian Roujian. Lumapit si Linfang kay Weapon Master Bing. Tumingin si Weapon Master Bing kay Linfang tumalikod. Pagkatapos ng isang hininga o dalawa, isang ilusyon ang lumitaw sa kanilang paligid, naging napakalma ng hangin, at silang dalawa lang ang naroon. Mahigpit na hawak ni Weapon Master Bing ang espada na may mga tanikala ng apoy. Sabi niya, kanina lang, lahat ay naglagay ng lakas sa espada, ngunit ang iyong lakas ay iba sa ibang tao. Hindi mo lang ito inaapi, sinusubukan mo ring panatilihin itong kontrolado at pagsamahin ito. Ang iyong lakas ay napaka-espesyal. Kung bibigyan kita ng pagkakataon, maaari mo bang kontrolin ng lubusan ang kalooban at lakas sa espada? Guro, ang lakas ko ay lakas ng Diyos. Mas makokontrol ko ang mga bagay kaysa sa ibang tao. Gayunpaman, hindi ako sapat palakas. Ang kalooban at lakas sa espadang iyon ay napakalakas. Masyado akong mahina. Hindi ko ito makontrol gamit ang sarili kong kapangyarihan. Sabi ni Linfang. Tumanggo si Weapon Master Bing at sinabing, alam ko, ang lakas na ito ay mas malakas kaysa sa lakas ng karamihan ng mga tao dito. Walang sino man ang makakakontrol nito ng buo. Kung tutuusin, ang lakas din ng katawan ng mga saint na iyon. Meron akong naisip, maraming uri ng lakas at kalooban ng espadang iyon. Kung maaari mong dahan-daang kontrolin, maaari mong hatiin sa ilang uri ng lakas at pag-uri-uriin ang mga ito. Maaari tayong magpatuloy ng sistematiko. Gawin ang lahat ng uri ng mga lakas na nauugnay sa bilis na magsama-sama upang lumikha ng napakabilis na pag-atake, pagkatapos ay gawin ang lahat ng mga lakas na nauugnay sa kaluluwa na magsama-sama upang lumikha ng nakakatakot na pag-atake ng kaluluwa, at iba pa at iba pa. Hindi ka pani-paniwalang ideya. Namangha si Linfang. Expert talaga ang lalaking ito. Naunawaan niya ang lahat ng mekanismo ng proseso. Nais niyang lumikha ng isang espada na may maraming uri ng pag-atake. Siyempre, nagkaroon ng ideyang iyon si Weapon Master Bing dahil ang mga katawan ng mga saint ay naglalaman ng iba't ibang uri ng lakas. Siya ay isang pambihirang gumagawa ng armas.
Ang espada ay magiging lubhang lumalaban sa paggawa dahil perpekto ang mga materyales. Napagpasyahan niyang gawin sa publiko ang espada para makita kung may makakatulong sa kanya na matupad ang kanyang ideya, at sa huli, pinili niya si Lin Feng. Sa kasamaang palad, medyo mahina si Lin Feng. Gusto rin ng Weapon Master Bing na basagin ang kanyang record. Gusto kong subukan. Sabi ni Lin Feng. Tumango lang si Weapon Master Bing. Sige, halika at subukan. Dahan-daang bumangon si Lin Feng sa hangin sa harap ng espada. Isang malakas na lakas ang pumuno sa hangin. Inilabas niya ang kanyang lakas ng Diyos at ang kanyang sariling lakas sa mundo, na gustong magkaroon nito ng kanyang sariling paraan. Para makontrol ang espadang iyon, kailangan niyang gawing sariling mundo ang bakanteng espasyo sa espadang iyon, at pagkatapos ay kailangan niyang lumikha ng sarili niyang celestial daw sa loob. Ang kanyang lakas ay tumagos sa espada. Kumislap ang mga mata ni Weapon Master Bing. Biglang, ang kanyang lakas ay pinatalsik mula sa espada. Gusto niyang tulungan si Lin Feng na supilan ang lakas, ngunit itinulak siya ni Lin Feng palabas. Siya ay nasiyahan. Kung ginawa iyon ni Lin Feng, nangangahulugan ito na mayroon siyang ideya, at hanggat gumagana ito, maayos ang lahat. Ang Weapon Master Bing ay higit pa sa sapat na karanasan upang panatilihing kontrolado ang mga bagay, kung sakali. Lumikha si Lin Feng ng sarili niyang mundo gamit ang espada. Layunin ng hangin. Iyan ang layunin ng bilis doon, at doon, mayroong light intent. Naramdaman ni Lin Feng ang iba't ibang uri ng layunin sa espada. Nang mamatay ang mga saint, nanatili ang kanilang kalooban, at ginawang buhay ni Will ang mga bagay. Kapag nakakita ako ng iba't ibang mga thread ng layunin na nabibilang sa parehong kategorya o kung saan ay katulad, maaari kong gawin ang mga ito fuse kasama ng lakas ng Diyos. Iyon mismo ang gusto ng Weapon Master Bing na gawin ko, naisip ni Lin Feng. Ang kanyang lakas ng Diyos ay pumapalibot sa lahat ng uri ng layunin na nauugnay sa bilis, pagkatapos ay binago niya ang mga ito at ginawa silang pinagsama sa layunin ng Diyos. Gayunpaman, naramdaman ni Lin Feng na may lumalaban. Ang mga independenteng uri ng layunin ay hindi lamang hinayaan siyang magpatuloy. Ayaw nilang mag-submit. Dahil ikaw ay nasa aking mundo, dapat kang sumuko, naisip ni Lin Feng, ang kanyang layunin ay nagiging mas malakas. Isang napakalaking lakas ng celestial daw ang pumalibot sa mga independenteng uri ng layunin. Pinagsama niya ang mga ito sa layunin ng Diyos. Kaya isip niya, kahit na lumalaban ang ilang uri ng layunin, tinulungan siya ng kanyang Diyos na celestial daw na pilitin ang iba't ibang uri ng layunin na sumuko. Gayunpaman, ang ilan na masyadong makapangyarihan ay hindi nagsumite. Ang iba't ibang uri ng layunin ay maihahambing sa mga magsasaka. Kung dadalhin niya ang mga magsasaka na mas malakas kaysa sa kanya sa sarili niyang mundo, madali rin silang makakalaya. Gumawa si Lin Feng ng ilang uri ng intent fuse at pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang lakas mula sa espada. Nag-iwan lamang siya ng layunin na may kaugnayan sa bilis kasama ang lakas ng kanyang Diyos sa loob. Guro, tingnan mo, sabi niya kay Weapon Master Bing. Tumango si Weapon Master Bing at inilagay ang kanyang lakas sa loob ng espada. Mukhang nagulat siya at sinabi. Tulad ng inaasahan, nag-fuse sila. Naglalaman din ang mga ito ng ilan sa iyong sariling layunin. Hindi ito makokontrol ng ibang mga tao, ngunit sa ganoong paraan, kapag natapos na nating gawin ang espada, dapat na sa iyo ito. Ito ay magiging perpekto para sa iyo, ngunit hindi para sa ibang tao. Tumiti si Lin Feng. Iyon lang ang kaya kong gawin. Pero kahit na ayaw mong ibigay sa akin ang espadang iyon, iyon pa rin ang magagawa ko. Huwag kang mag-alala. Ang inaalala ko lang ay kung gaano kalakas ang espada. Wala akong pakialam kung sino ang may-ari. Kung hindi ko ibibigay ang espada ng Kasyapa at ang Supreme Apexa. Walang pakialam na sabi ni Weapon Master Bing. Kung gusto mo, makukuha mo. Maraming salamat, guro. Sabi ni Lin Feng. Hindi niya inaasahan iyon, ngunit alam niyang ginawa iyon ni Weapon Master Bing ng buong puso. Gumawa siya ng mga sandata dahil sa pagnanasa, hindi sa kasakiman. Ngunit may problema dahil limitado ang iyong hangarin, sa makatuwid, hindi ako makakagawa ng espada na napakalakas. Gagawin ko ito para umangkop ito sa lakas mo habang lumalakas ka. Maaari tayong magkapit-bisig para ito ay may bagay. Sabi ni Weapon Master Bing kay Lin Feng. Matalim ang tingin niya. Matapos makita kung gaano kalakas si Lin Feng, nagkaroon siya ng ideya. Kung gusto mo, Master. Naantig si Lin Feng. Sa tulong ni Weapon Master Bing, makakagawa sila ng espada na aangkop sa kanyang lakas. Excited na si Lin Feng ngayon at hindi na makapaghintay na gamitin ito balang araw. Manatili ka rito sandali, gagawa tayo ng espada. Sabi ni Weapon Master Bing kay Lin Feng. Tumango si Lin Feng. Sa labas ng mundo, lumipas ang mga araw. Ang mga tao sa labas ay hindi umalis. Ang ilang araw ay hindi gaanong para sa kanila. Ang kanilang buhay ay maaaring tumagal ng libo-libo, 10,000 libo at higit pang mga taon. Ilang araw ay parang kisap mata. Isa pa, talagang gusto nilang malaman kung bakit si Lin Feng ang pinili ni Weapon Master Bing. Gusto ba niyang gumawa ng espada para kay Lin Feng? Siyempre, para sa mga miyembro ng shrines, ang pinakamahalagang bagay ay nanatili upang patayin si Lin Feng. Sa makatuwid, ang bilang ng mga tao sa labas ay hindi nabawasan. Sa kabaligtaran, unti-unti itong tumaas dahil dumarami ang mga tao mula sa shrines.
Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2369, lakas ni Weapon Master Bing. Lumipas ang oras. Si Linfang at Weapon Master Bing ay nagtatrabaho na sa espada sa loob ng 3 buwan. Naka-crossleg si Linfang. May umuugong espada na nakasuspine sa hangin sa itaas niya. Patuloy na inilabas ni Linfang ang lakas ng Diyos dito. Pinipigilan niya ito. Phew. Huminga ng malalim si Linfang, binuksan ang kanyang mga mata at ngumiti. Anong pakiramdam mo? Tanong ni Weapon Master Bing, na nagmulat din ng kanyang mga mata. Tumango si Linfang at sinabi kay Weapon Master Bing. Pakiramdam ko kaya kung kontrolin ang ilan sa lakas nito, ngunit magagamit ko lang ang sarili kong lakas para kontrolin ang isang uri ng pinagsama-samang layunin. Hindi na masama. Kapag naging mas malakas ka, makokontrol mo ang higit pang mga uri ng layunin. Lalong magiging makapangyarihan ang espada. At saka, ikaw ang taong pinakikinggan ngayon ng espada. Sabi ni Weapon Master Bing. Tumiti si Linfang. Ang espadang ito ay medyo katulad ng TNG sword. Noon, binago niya ang TNG sword, pinagsama ito. Ngayon, pinagsama niya ang espadang ito at sa totoo lang, ito ay katulad ng TNG sword dahil naglalaman ito ng iba't ibang uri ng lakas. 5 uri. Noon, ang TNG sword ay naglalaman ng iba't ibang uri ng abstruse energies. Ngunit ang lakas ng Diyos ni Linfang ay hindi pa sapat, maaari lamang niyang kontrolin ang isang uri ng layunin sa bawat pagkakataon. Siyempre, mayroon pa ring maraming uri ng layunin na hindi makontrol ni Linfang sa loob ng espadang iyon. Kailangan niyang maging mas malakas. Mayroong 5 uri ng lakas sa espadang iyon, at ginawa silang pinagsama ni Linfang kasama ng kanyang sariling lakas ng Diyos. Isinama din ni Weapon Master Bing ang ilan sa kanyang kapangyarihan upang pahusayin ang pangunawa ni Linfang. Lakas ng bilis, mabigat na lakas na ginawa na ang bawat pag-atake ay parang bilyon-bilyong tonelada, lakas ng kaluluwa para atakehin ang mga kaluluwa ng mga tao, lakas ng ilusyon, at lakas na sumisipsip. Ang espada ay parang 5 espada, tulad ng 5 magkaibang sans armas. Ito ay resulta ng mabungang pagtutulungan ni Linfang at ng Weapon Master Bing. Bilis, kapangyarihan, kaluluwa, ilusyon, sumisipsip. Guro, ano ang tatawagan natin sa espadang ito? Tanong niya kay Weapon Master Bing. Tumulong lang siya, at sa isang stroke ng kapalaran, siya ay naging master nito. Ngunit ang nakagawa ng karamihan sa trabaho ay ang Weapon Master Bing. Nakuha na ang Supreme Apexa at Kasyapa. Kahit na ang espadang ito ay hindi pa kasing lakas ng Supreme Apexa at Kasyapa, sana ay malampasan sila nito. Kinokontrol mo ang lakas ng Diyos, tawagin natin itong espadang God's Sword. Mahinahong sabi ni Weapon Master Bing. Tumango si Linfang at hinawakan ng espada. God's Sword, sana ay matugunan mo ang inaasahan ni Master Bing. Bulong ni Linfang. Ang espada ay naglalaman ng 5 uri ng lakas, at kahit na ito ay hindi kasing lakas ng Great Demon Halberd of Desolation o iba pang sandata ng Saint, ito ay mas angkop para kay Linfang kaysa sa Great Demon Halberd of Desolation dahil naglalaman ito ng sarili niyang Diyos. Lakas. Siya lang ang ganap na nakakakontrol nito. Sa iyong talento at sa espadang iyon, magiging maayos ka, sabi ni Weapon Master Bing kay Linfang. Sige, tapos na tayo. Pwede ka nang umalis. Maraming salamat, guro. Ang sword na iyon ay angkop para sa isang Diyos, hindi ko sisirain ang iyong reputasyon. Sabi ni Linfang, yumuko sa harap ng Weapon Master Bing. Kumikislap ang kanyang anyo nang umalis siya sa lugar na iyon. Ang mga tao sa labas ay hindi pa umalis. Nang makita nilang lumabas si Linfang, tinitigan nila siya. Bukod pa rito, binigyan ng Weapon Master Bing si Linfang ng espada. Nang pumasok si Linfang, wala siyang espada. Ngayon, lumabas na siya, at mayroon siyang espada. Ang Sword Weapon Master Bing na ginawa ay kanya na ngayon. Ang swerte ng batang iyon. Binigyan siya ni Weapon Master Bing ng espada. Naisip ng ilang tao. Malamig na tiningnan siya ng mga miyembro ng shrines, lalo na si Wumi. Ang mga mata ng isang iyon ay puno ng pagpatay, at ang kanyang lakas ay lumakas patungo kay Linfang. Alerto si Linfang, at malamig na tumingin sa kanila. Ang shrines ay hindi nilayon na pakawalan siya. Gusto nilang patayin siya sa lalong madaling panahon. Hindi rin umalis sina Weapon Master Kung, Buzu at Tian Rou-Jian. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang lahat ng nakamamatay na enerhiyang iyon ay gumagalaw patungo kay Linfang. Malamig na umungol si Tian Rou-Jian at sinabing, "Mga shrine, talagang walang ingat kayo. Ngayon, tiyak na mamamatay si Linfang." Mahinahong sabi ng isang tao. Ito ay ang mataas na antas ng Saint ng Fire Shrine. Siya flash forward, Linfang ay nagkaroon ng impresyon na siya ay masusunog ng buhay. Walang makakahawak sa kanya dito. Sabi ni Tian Rou-Jian. Ang kanyang figure ay kumikislap, ngunit sa buong paligid niya, lahat ay gumalaw, pinalibutan si Linfang at pinakawalan si Chi. Lahat sila ay nakakatakot na magsasaka. Sa pagkakataong ito, gusto nilang patayin si Linfang, anuman ang mangyari. Bastos. Sabi ni Weapon Master Kung, malamig na sumulyap sa karamihan. Ang mga shrine ay may napakataas na posisyon sa lipunan, isinasaalang-alang nila ang lahat at lahat ng bagay sa ilalim ng kanilang pansin. Para silang mga Diyos sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Ang Weapon Master Kung ay mayroon ding napakataas na posisyon sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds.
Karaniwan, hindi sila umaatake sa isa't isa. Gusto nilang patayin si Lin Feng dahil isa siyang forbidden person. Pero kaya ba nila siyang patayin dito? Lalo na't nakatanggap siya ng espada mula kay Weapon Master Bing. Ang mga shrine ay masyadong mayabang. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Nakasuot siya ng dragon robe, at parang galit na galit. Lahat ng mga saint ay namangha. Ano ang nangyayari? Bakit nasali ang Dragon Clan? Kung may magtatangkang pigilan tayo sa dapat nating gawin, ituring natin silang mga kaaway. Malamig na sagot ni Wuming. Nagmaneho si Chi patungo kay Lin Feng. Talagang may impresyon siyang mamamatay na siya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga enerhiya sa vault ng langit at bumagsak. Isang nakakatakot na mapang api na lakas ang bumaba mula sa langit. Ito ay celestial daw na kapangyarihan, at ito ay kahanga-hanga. Sino siya? Single ni Wuming, biglang nagtaas ng ulo. Isang kakilakilabot na walang laman na lakas ang bumangon sa himpapawid, ang mga gintong ilaw ay pinawi ang kalangitan. Talagang walang galang ka, sabi ng isang boses. Isang napakalaking figure ang lumitaw sa kalangitan. Weapon Master B. Napakunot ang noo ni Wuming sa pagtataka. Ano ang isang nagbabalalakas? Ang Weapon Master Bing ay naging celestial daw. Siya ay celestial daw mismo. Paano hindi ka panipaniwala? Noong nakaraan, hindi ka pinatay ni Tian Roo, ngunit dahil gusto mong mamatay, gagawin mo na ngayon. Malamig na sabi ni Weapon Master Bing. Bumagsak siya mula sa langit. Naglabas si Wuming ng mas maraming bakanteng lakas sa espasyo hanggat kaya niya, ngunit pinalibutan siya ng celestial daw. Nakaramdam siya ng hiya, at nanigas ang kanyang katawan. Hindi na siya makagalaw. Iyan ay walang laman na lakas ng kalawakan celestial daw. Napakalakas ng Weapon Master Bing. Gumagamit siya ng lakas ng bakanteng espasyo laban kay Wuming. Nagpumiglas si Wuming, ngunit nakaramdam siya ng paralisado. Isang kamay ng celestial daw ang bumaba mula sa langit, at nagkaroon ng pagsabog ng mga energies na nagkikita. Nakita ng mga tao ang paglaho ng mukha ni Wuming, na naging mga bakanteng ilaw sa kalawakan. Wuming. Ang mga tao ay namangha at natakot. Patay na ba si Wuming? Hindi siya nakatiis kahit isang pag-atake mula kay Weapon Master Bing. Sino pa ba ang gustong kumilos ng mayabang dito? Papatayin ko sila ngayon. Malamig na sabi ni Weapon Master Bing. Lahat ay nagyelo. Ang Weapon Master Bing ay nanatiling tahimik sa buong panahon noon, walang nakakaalam kung gaano talaga siya kalakas. Sa sandaling iyon, ganap na tahimik ang kapaligiran. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2370, pagnanakaw ng espada. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo. Napatingin siya sa figurang iyon, at nanginginig. Gaano kalakas, hindi ka paniwala. Si Wuming ay kasing lakas ni Guzu, na napakalakas din, ngunit natalo siya ni Weapon Master Bing sa isang strike. Anong pagkakaiba? Ang 2 taong iyon ay kabilang sa 2 magkaibang mundo. Madaling takutin ni Guzu ang mababang antas ng mga saint ng Fire Shrine, ngunit madaling mapatay ng Weapon Master Bing ang mga taong kasing lakas ni Wuming at Guzu. Isa rin siyang high-level na saint, at may malaking pagkakaiba sa pagitan nila, naisip ni Lin Feng. Napagtanto niya na habang siya ay umuunlad sa landas ng paglilinang, mas malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tao sa parehong antas. Nakadepende ang lahat sa talento ng mga tao, at sa kanilang pag-unawa sa oras at celestial daw. Ang mga saint ay bumalik sa pinanggalingan, nalampasan nila ang kamunduhan. Ang akala ng marami ay gumagawa lang siya ng armas, hindi nila akalain na mayroon din pala siyang kakaibang lakas. Ang hangin ay tahimik, ang kanilang mga puso ay tumitibok. Galit sila kay Weapon Master Bing, ngunit ano ang masasabi nila? Siya ay disipulo ng makajos na armas na guro, hindi nila siya masasaktan. Sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds, ang Godly Weapon Master ay masyadong makapangyarihan at maimpluwensya. Bakit ka nasali? Wala itong kinalaman sa iyo. Walang pakialam na sabi ng isang tao. Tumingon ng mga tao upang tumingin. Ito ay isang saint ng Fire Shrine. Bawal kang kumilos ng walang ingat dito, hindi mo teritoryo. Galit na sigaw ni Weapon Master Bing. Dahil sa ganoong paraan, aalis na kami. Sabi ng taong iyon, ngunit sa sandaling iyon, may umaalingaw na apoy. Zetian. Biglang lumingon si Lin Feng at nakita ang isang dambuhalang kamay ng apoy na bumaril kay Zetian. Hindi niya maprotektahan ang sarili, at nahuli kaagad. Qiyong Lin. Malamig na sabi ni Lin Feng. Ito ay si Qiyong Lin, isang mataas na antas na saint mula sa Fire Shrine. Dahil walang pumapansin sa kanya, nagpasya siyang salakayin si Zetian. Ngunit si Zetian ay isa lamang Celestial Emperor, may malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Kung gusto ni Qiyong Lin, mapapatay niya si Zetian ng napakadali. Napakawalan Jia. Sigaw ni Weapon Master Kung, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Sobra na ang Fire Shrine. Sigaw ni Guzu. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papatayin. Walang pakialam na sabi ni Qiyong Lin. Miyembro ako ng Fire Shrine, hindi ko sasaktan ng isang maliit na bata. Ang problema ay ang Weapon Master Bing ay nakikisali sa aming mga bagay, at hindi namin nais na maging kaaway sa kanya. Dinadala namin ang batang lalaki sa Tianyan City. Lin Feng, kung gusto mo siyang makita, maaari kang pumunta sa Tianyan City. Lahat, alis na tayo. Sabi ni Qiyong Lin.
Hinawakan ng dambuhalang apoy si Zetian, at umalis sila ng mabilis hanggat maaari. Saan ka ginagawa? Galit na sigaw ni Weapon Master Bing. Nagpagulong-gulong si Chi, sumabog ang mga bowl ang apoy at nawala si Kyonglin sa kanilang larangan ng paningin. Nagulat si Weapon Master Bing at dumura. Deployment Talisman. Pinanood ni Linfang ang figure ni Zetian na nawala ng may mahabang mukha. Ang Fire Shrine ay talagang walang kahihiyan. Ang lungsod ng Tianyan ay ang kabisera ng lungsod ng Fire Shrine. Doon sila nagkaroon ng kanilang headquarters. Kung pupunta siya doon, tiyak na hindi siya aalis. Ngunit kung hindi siya pupunta, itatago nila si Zetian doon magpakailanman. Paulo, umalis na ang lahat ng miyembro ng shrines. Sa isang kisap mata, wala na ang lahat. Nakamit na ng mga shrine ang bahagi ng kanilang yunin. Ikinuyom ni Linfang ang kanyang mga kamao ng sapat upang magpalubog ang kanyang mga buto. Gusto siyang patayin ng mga shrine, at ngayon ay hinahampas pa nila ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Ang mga shrine ay talagang mahusay. Galit na galit si Linfang, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Ang mga shrine ay nasa tuktok ng kontinente ng Siyam na Ulap, at naglakas loob silang gawin ang mga bagay na iyon. Linfang. Sinabi ni Guzu kay Linfang. Huwag kang mag-alala. Gusto ka ng Fire Shrine. Hindi nila papatayin si Zetian. Gusto lang nilang gamitin siya para takutin ka. Alam ko, malamig na sagot ni Linfang. Ang Fire Shrine ay napakalayo na. Sobrang layo na nila. Mula ngayon, kung makatagpo ako ng mga tao mula sa mga shrine na iyon, papatayin ko sila kaagad. Sabi ni Linfang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Nagulat si Guzu, kumbinsido si Linfang na gagawin iyon. Galit na galit siya. Ang Fire Shrine ay napakalayo na, talaga. Hindi natin maaaring iwanan ang bagay na iyon. Malamig na sabi ni Tian Rongjien. Ang kanyang mga mata ay tila matalas na parang espada. Siya ay isang magsasaka ng espada, natuto siya sa matandang kasyapa. Siya ay walang takot, at naging walang awa laban kay Wuming, halos patayin siya. Wala siyang pakialam. Sa ganoong antas ng paglilinang, wala na siyang pakialam. Ngunit ngayon, napakalayo na ng mga shrine. Ang Tianyan City ay ang kabisera ng Fire Shrine, kung pupunta ako doon, papatayin nila tayo. Kahit nagalit si Linfang, sinubukan niyang manatiling kalmado. Ang Tianyan City ay ang kabisera ng Fire Shrine, ito ay parang Fortune City para sa Fortune Shrine. Ang tanging solusyon doon para mailigtas si Zetian ay ang isakripisyo ang sarili. Hindi nila siya pakakawalan hanggat hindi ako mamatay. Bulong ni Linfang sa sarili. Talagang nakakainis ang sitwasyon. May advantage na sila ngayon. Sabi ni Tian Rongjien, nakasimangot. Ang Fortune Shrine ay hindi lamang tatayo doon at manunood. Sabi ng manghuhuli sa sandaling iyon. Nakatingin siya sa malayo. Mukha siyang kalmado at composed, pero sa loob-loob niya, galit na galit siya. Masyadong malayo ang Fire Shrine. Matagal nang hinahabol ng Fire Shrine ang ating alagad, lampas na iyon sa may isip. Linfang, pupunta ako sa Fortune Shrine, hintayin mo ang mensahe ko. Sabi ng manghuhuli kay Linfang. Tumanggo si Linfang. Salamat sa iyong tulong. Aalis na tayo. Sabi ng manghuhula. Hindi na ito tungkol kay Linfang, nasa pagitan na ito ng mga shrine ngayon. Maraming taon na ang lumipas at naging mapayapa ang sitwasyon. Ang labas ng mundo ay tahimik at kalmado. Nagkaroon ng balanse ng kapangyarihan. Nakalimutan ng mga shrine ang nakaraan. Panahon na para sa isang magandang digmaan. Mayayanig na naman ang Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Sabi ni Weapon Master Bing, na pabuntong hininga. Masyadong mapayapa ang Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds sa loob ng mahabang panahon. Bumalik tayo sa World Clan. Sabi ni Guzu kay Linfang. Sasama ako sa iyo. Sabi ni Tian Rongjien. Masayang tumanggo si Guzu. Mahusay, perpekto. Sabihin mo sa akin kung mayroon kang balita. Sabi ni Weapon Master Kong. Tumingin si Linfang sa mga taong iyon at nakaramdam ng paggalaw. Pumunta ka, biglang bumangon sa ere si Linfang at ang iba pa. Kailangan nilang bumalik sa World Clan para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ang sitwasyon ay kritikal, ang kanilang mga kaaway ay mga shrine. Nagsimula silang lumipad palayo, ngunit sina Guzu at Tian Rongjien ay nagkatinginan at huminto. May nagtatago. Labas. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Kumikislap ang nakasisilaw na gintong mga ilaw. Isang figure na may gintong damit ang lumitaw, na malamig na nakatingin kay Linfang. Supreme Animal World, Rock Clan, Zhonggan. Sabi ni Tian Rongjien, malamig na nakatingin sa taong iyon. Mukha siyang matalas na parang espada, na para bang sinusubukan niyang saktan ang taong iyon gamit ang kanyang mga mata. Gusto ko ang espadang iyon. Sabi ni Zhonggan. Nakatitig siya sa espada ni Linfang. Natigilan si Linfang. Ang mga miyembro ng Rock Clan mula sa Supreme Animal World ay palaging umaasa na si Weapon Master Bing ay gagawa ng espada para sa kanila, ngunit hindi niya tinanggap. Hindi nila ito nakalimutan, at ngayon ay gusto nilang nakawin ang espada ni Linfang. Hindi ito angkop para sa iyo. Sabi ni Linfang. Hindi mo alam yan. Ibigay mo sa akin ang espada. Mariing sabi ni Zhonggan. Desidido siyang nakawin ang espada. Zhonggan, huwag kang masyadong walang ingat. Ginawa ni Weapon Master Bing ang espadang iyon para kay Linfang.
Bakit niya ibibigay sa iyo? Nalamig na sabi ni Tian Roujian. Ano ngayon? Hindi alam ng Weapon Master Bing kung paano makilala ang mga kaibigan. Ayaw niyang makipagtulungan sa amin. Ang magagawa ko lang ay nakawin ang espadang iyon. Malamig na sabi ni Zonggan. Siya ay isang hayop, at ang mga hayop ay agresibo at prangka, lalo na si Zonggan. Isa siyang Great Oriental Greenfinch Rock, isang hari sa mga rock. Tumahimik ka, malamig na sabi ni Tian Roujian. Napuno ng hangin ang layunin ng espada. Kasabay nito, nagkaroon ng matinis na sigaw at ang mga gintong ilaw ay kumikislap habang si Zonggan ay naging isang Great Oriental Greenfinch Rock, at pagkatapos ay naging 3. Ang pamamaraan ng clone ng Rock Clan. Malungkot si Tian Roujian. Si Zonggan ay magiging isang nakakatakot na kalaban.